eksakto po ito bilang isang super typhoon. Kaninang alas 4:50 ng umaga ay naglandfall yung mismong mata nitong si Baguroli, super typhoon Rolly, dito sa vicinity ng bayan ng Bato sa Catanduanes. At ito ay ating sa ating radar sa bayan ng Camarines Norte. Inaasahan natin after mag-landfall itong si Baguroli ay lalalo sa southwestern part of Camarines Sur or sa northern part of Albay and cause the rest of Luzon. Ito naman yung pinakauling inaasahan natin sa susunod na oras o ngayong tanghali ay tarawin na ng southern part of Quezon itong si Super Typhoon at ay tataw dito sa ibang possibility na pagsapit po ng hapon ay inaasahan more or less 200 kilometers per hour ng hangin ito. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, ito yung time na pinakamalaki sa Pamping Calabarzon, ganyan sa Mimaropa at sa Metro Manila itong Super Typhoon Rolly. Kaya namin inaasahan sa mga susunod na oras over Metro at mga kalapit na lugar ang heavy to intense and ng mga pag-ulan. Pagsapit naman ng magdamag hanggang bukas ng umaga ay inaasahang tatawid ito sa pagitan ng Batangas, Cavite at dito rin sa may Bataan. Ang naasahan pagsapit po ng madaling araw ay nasa may West Philippines. Yung estimated location natin is around 100 kilometers kanluran, timog kanluran ng Subic, Zambales. Pagsapit naman ng Tuesday morning ay possible nasa mas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa yung 455 kilometers naman sa north ng Pag-asa Island. Morning, inaasahan na mas malayo pa ito sa ating bansa, patungo dito sa bansang Vietnam at Lina bilang isang severe tropical storm. Sa ngayon po nakapasang mapagsalong wind signal number 5. Ito po yung pinakataas na signal natin kapag meron tayong dito sa Catanduanes, sa buong Albay at sa eastern portion ng Camarines Sur. Ano nga bang inaasahan natin dun sa mga lugar na magkakaroon ng signal number 5? Asahan po yung widespread damage sa mga high-risk structures, heavy damage sa medium-risk structures, at very heavy damage naman sa mga low-risk structures. Inaasahan po kapag meron tayong signal number 5, yung electrical power natin ay madidisrupt at eventually po magkakaroon tayo ng mga blackout at yung mga signal natin laging doon sa Wi-Fi or internet signal. Yung mga signages and billboards ay maboblown down at inaasahan din natin yung mga puno. Kahit yung mga malalaking puno po ay posibleng mag-broken, uprooted, or defoliated. Ito naman ang tropical cyclone wind signal number 4 dito sa Camarines Norte, west of Camarines Sur, ganyan din sa northern portion of Sorsogon, Burias Island, central and southern portions of Quezon, Marinduque, at northern portion of Romblon. Signal number 3 naman po sa natitirang bahagi ng Sorsogon, ganyan din sa northern portion of Masbate, including Tigao Islands, central portion of Romblon, northern portion of Oriental and Occidental Mindoro, at buong northern Mindanao. Signal number 3 na rin po dito sa Metro Manila, then sa Cavite, Laguna, Batangas, Cavite, sinabi ko na kayo, signal number 3, signal number 2 tayo. Bulacan, Pampanga, Bataan, at southern portion of ano naman ang inaasahan natin when it comes to signal number 4 and number 3. 50 to 75% ng structures na yari sa mga light materials such as wood, nip, and cogon ay totally or partially destroyed at posible rin matanggalan Signal number 2. Inaasahan din many houses of medium-built materials katulad ng old timber or mixed timber with GI roofings ay matatanggalan po ng bubong din. At few houses naman with materials ay partially damaged. Ilan pa sa posibleng effect kapag tinaas na po yung ating signal numbers 4 and 3, signs and billboards will go down sa Metro Manila at kalapit na lugar. Widespread disruption din ng electrical and communication services. Yung malaking puno posible rin po matumba at magkakaroon din ng destruction or widespread damage sa ating mga pananim. On the other hand, signal number 2 naman po
pa ng Central Luzon, kabilang Aurora. Ganyan dito sa may parting Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, and rest of Zambales. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Oriental and Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, gayon din sa northern portion of Eastern Samar at northern portion of Samar. Signal number 2 rin sa northwestern portion of Aklan at maging sa extreme northern portion of Antique. Signal number 1 naman dito sa ilan pang bahagi ng northern Luzon, kabilang Isabela, Mainland Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, gayon din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Calamian Islands sa Palawan, northern portion of Antique, Capiz, northern portion of Iloilo, northern portion of Cebu kabilang ang Bantayan Islands, buong Biliran, northern portion of Leyte, rest of Samar at rest of Eastern Samar. So sa mga nabanggit po natin ng lugar kapag may signal number 2 and 1, possible din po yung mga bugso ng hangin hanggang 120 kilometers per hour at meron ding at times heavy rains. So ano nga ba yung inaasa to track? So review natin yung kaninang official track po ng Pag-asa. Si Rolly po, after niya mag-landfall dito sa Batong, Catanduanes, ay tatawid ng Lagonay Gold, kung saan magkakaroon after that ng second landfall, either nga dito sa southern portion ng Camarines Sur o sa northern portion ng Albay. And then after crossing ng Bicol Region, particularly Camarines provinces, ay tatawid na ito sa Calabarzon, maapektuang lugar, o tatawid din itong Rolly ang Quezon and even Batangas sa Cavite, Laguna, area din po ang Rizal. Dumaan dito sa mainland Luzon, doon pa sa natitirang bahagi ng Luzon, ine-expect po natin na sa madaling araw ay nasa may West Philippines na itong si Bagyong Rolly na nanatiling malakas bagamat ito ay minimal typhoon ang estimate ng Pag-asa. Ano nga ba yung aasahan natin na mapag-ulan ngayong araw? Asahan po yung heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan directly coming from Rolly dito sa Bicol Region, gayon din sa Calabarzon. Take note sa Metro Manila po, magkakaroon tayo hapon hanggang sa gabi. Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, Bataan, Bulacan, gayon din sa Aurora, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at sa eastern portions of Cagayan and Isabela. Meron naman tayong moderate to heavy and times intense sa mga pag-ulan ngayong araw dito sa Cordillera, Leyte, and the rest of mainland Cagayan Valley and Central Luzon. Meron naman tayong light to moderate and times heavy rains ngayong araw sa Caraga, North Mindanao, Zamboanga Peninsula, and the rest of Luzon and of Visayas. Paalala sa ating mga kababayan, kapag po vulnerable or at risk po yung lugar malapit kayo sa mag-evacuate ng ating mga kababayan kapag nagpatuloy yung mga pag-ulan. Possible magkaroon tayo ng mga flash floods. Dito sa Metro Manila, most likely magkakaroon tayo ng mga pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan hapon hanggang gabi. Landslides, falling out po dito sa may Cordillera Region, possible po yung mga pagbuho ng lupa. Lahar, possible po dito sa paligid ng Mayon Volcano. Paalala rin sa ating mga antabay po sa update sa Pag-asa, possible tayo magkaroon ng heavy rainfall warning as early as now hanggang bukas ng madaling araw. In terms of storm surge for the view, dahil ito kay Bagyong Rolly, ay asahan po yung araw hanggang bukas ng umaga hanggang 3 metrong taas ng alon or higit pa dito sa baybayin ng Catanduanes, sa eastern coast ng Camarines Sur, sa coast ng Camarines Norte, at sa eastern coast ng Islands. Ito po ay more or less isang palapag ng gusali. Meron din tayong storm surge or possible na daluyong sa southwestern coast Angas, gayon din sa baybayin ng Cavite, Metro Manila, 2 hanggang 3 metro po taas ng alon, Bulacan, Pampanga, at coast ng Bataan. Samantala, up to 2 meters po, possible naman dito sa baybayin ng Albay, gayon din sa Burias Island, Masbate, western coast of Camarines Sur, southeastern coast of Quezon,
Maging dito rin sa Marinduque, natitirang baybayin ng Batangas, Lubang Island, Zambales, and Aurora. In total waters o yung mas malayong part ng baybayin natin, mula 2.5 hanggang 60 meters yung tinatayang taas ng mga alon dito sa mga seaboards na merong tropical cyclone wind signal. Kaya mapanganib po, hindi papayagan ng anumang uri ng sasakyan ng dagat. High seas o hanggang 5 metro naman dito sa natitirang baybayin ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Eastern Visayas na walang signal at dito rin sa eastern seaboards ng Caraga. Update naman tayo regarding doon sa binabantayan natin na tropical storm with international name na Atsani. Inaasahan po ngayong umaga hanggang tanghali ay papasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin, posible tayong magkaroon ng by afternoon hanggang evening sa loob ng ating Area of Responsibility. Tatawagin natin itong Sony o yung pang-19 na bagyo ngayong 2020 at unang bagyo ngayong Nobyembre. Nasa layo itong 1,280 kilometers east of Southern Luzon. May taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may gusto na 80 kilometers per hour. Pinakauling track po ng Pag-asa, possible na mag-intensify pa ito habang northwest yung movement niya. Inaasahan po at around November 2, that's bukas po ng umaga, ay nasa may east na ito ng Northern Luzon. Possible within 48 hours pa. Or sa Tuesday ng umaga ay maging isang typhoon. At mananatili muna ng 2 araw or 48 hours dito sa may east of Northern Luzon. So nakikita po natin, meron tayong senaryo na posible mag-last weekend or bago mag-weekend itong si Bagyong Sony dito sa may Cagayan Valley as far as from Banes, Cagayan, Isabela, meron din chance sa Northern Aurora, and then meron din tayong cone of probability somewhere sa pagitan ng Taiwan at ng Batanes. So yan muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng UST Pag-asa. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ako muli si Benison S. sa sabing sa tanong panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Magandang umaga, ako po si Benison Escareja. Meron tayong update regarding sa binabantayan po natin na si Bagong Rolly na sa ngayon po isang super typhoon na. Kanina pong alas 4 ng umaga ay namataan itong si Bagong Rolly sa layong 65 kilometers east-northeast of Perak, Catanduanes. Taglay na nitong hangin, ngayon po ay 225 kilometers per hour na malapit doon sa Manalo. At meron itong bugso na umaabot naman sa 280 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito west-southwest at bagyang mabilis ito sa 25 kilometers per hour. So ano nga ba yung naging? Meron tayong tinatawag na Pag-asa at maging ng ibang agencies para ma-estimate yung lakas ng hangin dala ng malakas na hagip. It so happen po na kanyang alas 2 ng madaling araw ay yung measure natin na current intensity sa Deborah technique ay umabot ng 8.0. Equivalent ito sa lakas ng hangin with 20 knots at pag convert natin ito ay 225 kilometers per hour. Sakto po ito bilang isang super typhoon. Kaninang alas 4:50 ng umaga ay naglandfall yung mismong mata nitong Landfall. Super Typhoon Rolly dito sa vicinity ng bayan ng Bato Apo, sa Catanduanes. landfall. At ito ay base dun sa ating radar sa Daet Camarines Norte. Inaasahan natin after mag-landfall nitong si Bagong Rolly sa Catanduanes ay dadaan ito either dito sa may southwestern part of Camarines Sur or dun sa northern part of Albay and crossing the rest
of Bicol Region. Ito naman yung pinakahuling inaasahan natin sa susunod na 12 oras o ngayong tanghali ay tatawid ng Bicol Region and even southern portion of Quezon. Itong si Super Typhoon tatawid ito sa pagsapit ng hapon ay parang ginaya ito. Nonetheless po, maging malakas pa rin ito at inaasahan more or less 200 kilometers per hour yung estimated na lakas ng hangin ito. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, ito yung time na pinakamalapit dito sa may Pating Calabarzon, ganyan din sa Mitropa at sa Metro Manila itong si Super Typhoon Rolly. Kaya rin inaasahan sa mga susunod na oras over Metro Manila at mga karapitang lugar ang heavy to intense and at times torrential na mga pagulan. Pagsapit naman ng magdamag hanggang bukas ng umaga, inaasahan tatawid na ito sa may bagian ng Batangas, Cavite at dito rin sa may Bataan at inaasahan pagsapit po ng madaling araw ay nasa may West Philippine Sea na ito. Yung estimated location natin is around 100 kilometers kanluran, timog kanluran ng Subic, Zambales. Pagsapit naman ng Tuesday morning ay possible nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 105 kilometers naman sa north ng Pag-asa Island. Morning, inaasahan na mas malayo pa ito sa ating bansa, patungo dito sa bansang Vietnam at humina bilang isang severe tropical storm. Sa ngayon po, nakataas ng tropical cyclone wind signal number 5. Ito po pinakamataas na signal natin kapag may tayong super typhoon dito sa Catanduanes, sa buong Albay at sa eastern portion ng Camarines Sur. Ano nga bang inaasahan natin dun sa mga lugar na magkakaroon ng signal number 5? Asahan po yung widespread damage sa mga high-risk structures, heavy damage sa medium-risk structures, at very heavy damage naman sa mga low-risk structures. Inaasahan po kapag meron tayong signal number 5, yung electrical power natin ay madi-disrupt at eventually po kakaroon tayo ng mga blackout at yung mga signal natin sa Wi-Fi or internet signals yung mga signages and billboards ay mag-blown down at inaasahan din natin yung mga puno kahit yung mga malalaking puno po ay posibleng mag-broken, uprooted, or decodiated. Naman ang tropical cyclone wind signal number 4 dito sa Camarines Norte, west of Camarines Sur, ganyan din sa northern portion of Sorsogon, Burias Island, central and southern portions of Quezon, Marinduque, at northern portion of Romblon. Signal number 3 naman po sa natitirang bahagi ng Sorsogon, ganyan sa northern portion of Masbate, including Licao Islands, central portion of Romblon, northern portion of Oriental and Occidental Mindoro, at buong northern Samar. Signal number 3 na rin po dito sa Metro Manila, then sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, west of Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Bulacan, Pampanga, Bataan, at southern portion of ano naman ang inaasahan natin when it comes to signal number 4 and number 3. 50 to 75% ng structures na yari sa mga light materials such as wood, nip, and bogon ay totally or partially destroyed at posible rin matanggalan ng bubong. Inaasahan din many houses of medium-built materials katulad ng old timber or mixed timber with GI roofings ay matatanggalan po ng bubong din. At few houses naman with materials ay partially damaged. Ilan pa sa posibleng effect kapag tinaas na po yung ating signal numbers 4 and 3, signs and billboards will blown down, especially dito sa Metro Manila at kalapit na lugar. Widespread disruption din ng electrical and communication services. Yung malalaking puno, posible rin po matumba at magkakaroon din ng destruction or widespread damage sa ating mga pananim. On the other hand, signal number 2 naman po sa ilang pagipa ng Central Luzon, kabilang ang Aurora, ganyan din dito sa may Pampang Quirino and Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, and rest of Zambales. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Oriental and Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate, gayon din sa northern portion of Eastern Samar at northern portion of Samar.
Signal number 2 rin sa northwestern portion ng Baclan at maging sa extreme northern portion of Antique. Signal number 1 naman dito sa ilan pang bahagi ng Northern Luzon, kabilang Isabela, Mainland Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, ganyan din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Calamian Islands sa Palawan, northern portion of Antique, at Capiz, northern portion of Iloilo, northern portion of Cebu kabilang ang Bantayan Islands, buong Biliran, northern portion of Leyte, rest of Samar at rest of eastern Samar. So sa mga nabanggit po natin na lugar kapag may signal number 2 and 1, possible din po yung mga bugso ng hangin hanggang 120 kilometers per hour at meron din at times heavy rains. So ano nga ba yung inaasa po track? So review natin yung kaninang official track po ng Pag-asa. Si Rolly po, after niya mag-landfall dito sa Bato, Catanduanes, ay tatawid ng Lagonay Coast kung saan magkakaroon after that ng second landfall, either nga dito sa southern portion ng Camarines Sur or sa northern portion ng Albay. And then after crossing ng Bicol region, particularly Camarines provinces, ay tatawid na ito sa Calabarzon, maapekto ang lugar, o tatawid din itong si Rolly, ang Quezon, and even Batangas, Cavite, Laguna, area din po ang Rizal. Dumaan dito sa mainland Luzon, doon pa sa natitirang bahagi ng Luzon, ina-expect po natin na sa madaling araw ay nasa may West Philippines na itong si Bagong Rolly na nanatiling malakas, bagamat ito ay minimal typhoon, ang estimate ng Pag-asa. Ano nga ba yung aasahan natin ng mga pag-ulan ngayong araw? Asahan po yung heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan directly coming from Rolly dito sa Bicol region, gayon din sa Calabarzon. Take note, sa Metro Manila po magkakaroon tayo sa hapon hanggang sa gabi. Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces,